Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yon, so kaninang tanghali galing ako ng Sayang Paragon kasi nag-lunch ako doon with my friend na hindi ko na siya nakikita sobrang tagal na. Tapos kanina nagkita kami si Nadine. So yon, so bongga kasi galing siyang Australia tapos nagpunta siya dito sa Thailand. Ngayon nasa Krabi siya. So yon, so nag-lunch kami sa Japanese restaurant at ang saya lang kasi parang walang nagbago. Parang ganun pa rin kami dun sa una. Sobrang tagal na namin din nagkikita. Siguro mga ilang years na rin. May mga 10 years na. Ganon! Kaya natuwa naman ako at nagkulang yung oras namin sa chikahan, sa tawanan. And ayun, so after nagpamasahe ako ng bonggang-bongga, so ang sarap ng masahe. Yung, alam mo yun, yung talagang feel relaxed. So, yun, feel good. Ganon. And then, pag uwi ko dito, yun, kumain kami nino ng pagtay. O, diba? So, yun ang dinner namin, pagtay na ang dami. Tapos, meron pa sa ref. So, bukas na sabi ko, huwag tayong kumain ng masyadong madaming noodles. Nakakatakot pag gabi. So, sa umaga, okay lang. Pero sa gabi, parang sabi ko, wag na. Bukas naman na. So, yon. Tapos, ang fruits ko ay mango. Di ba? Ang bongga. So, yon. So, sana kayo din, okay kayo today. At sana lahat kayo ay safe ngayong araw na to. And then, ito, may nabasa ako. Sabing ganon. Mula kay Barbette Ilsalde, sabi niya, paano yan Mama Sam, pupunta si Halo dito, imbierna yung iba sa kanya sa ginawa niya kay MMD. Bakit ba natin sinisisi si Halo o kaya si Kunan sa nangyari kay MMD? Hindi naman dapat natin sisihin yung organization. Dapat natin maintindihan kung ano ang hinahanap sa Miss Universe at kung ano ang kailangan nila. Bakit ba sa tuwing may ganitong sitwasyon sa organization ang sisi natin? Bakit ba hindi natin sisihin yung kandidata? Charot, di ba? So, parang feeling ko, walang mali kay MMD nung lumaban siya sa Miss Universe. Ibinigay niya yung makakaya niya, yung the best niya. And then, feeling ko din, wala ding mali si Kunan dahil hindi naman siya ang judges. So, meron silang hinahanap na gusto nilang ipanalo dito sa Miss Universe. And then, kung ano man yung hinahanap nila, dapat natin respetuhin yun. At dapat natin maintindihan na competition to. May nananalo, may natatalo. Pero, uulitin ko, walang mali kay Michelle D. So, ngayon, pupunta si Kunan sa Pilipinas. So, dapat ba tayong magalit sa kanya? Dapat ba ipakita natin yung mga pangit nating ugali? Dapat hindi. Dapat i-maintain natin yung hospitality na tinatawag kung paano ang isang Pilipino pagdating sa mga ganito kabongga sa hospitality, di ba? So may bisita tayong darating. So iturin natin silang bisita, iturin natin silang tama at ipakita natin kung ano yung tama, di ba? Yung Miss Universe nung nakaraan ay tapos na. Yes, pare-parehas tayong nasaktan doon, pare-parehas tayo na open, pare-parehas tayo na parang ang feeling natin ay nadaya. Pero you have to move on kasi naka-move on na ang lahat. Parang ikaw na lang ang hindi. Ganon, di ba? So, kailangan mong mag-move on. Kailangan mong tanggapin na competition to, ganon talaga. Better luck next time. So, wag mong hahayaan na lasunin ang utak mo ng mga pangyayari dito sa mundo ng pageantry. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng mga iniisip natin ay laging tama, hindi lahat ng gusto natin ay laging masusunod, at lalong hindi sa lahat ng oras ay panalo tayo. So, dapat maintindihan natin yon. Kasi ang Miss Universe, ang kung ano man ang pageant, Miss International, Miss Grand, Miss Earth, it's about the destiny of girls. And then I think nanalo si Shenas, dapat maging happy na lang tayo sa kanya. At sana tanggapin natin yung pagkakatalo natin
Ang importante dito, ipinakita ni Michelle D kung paano siya lumaban at kung paano siya umeksena ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Diba? So, wag natin ipakita yung attitude natin na hindi maganda dahil sa nagagalit tayo, dahil sa ah, ayaw natin yung ipinakita na resulta dito sa Miss Universe. So, wag nating isisi ng isisi sa lahat kay Kun-an dahil lang dun sa ano yung gusto natin. So, maraming galit. Sana yung mga galit ay nakapag-move on na at sana natanggap nila kung ano ang meron na result dito sa Miss Universe. And then, dapat ba tayong magseryoso? I think hindi. Dapat natin i-welcome ng bonggang-bongga yung pagdating nila dito sa ating bansa kasi turismo pa din to, Pilipinas pa din to, at saka syempre kung ano yung gagawin natin na hindi maganda dyan, pupulaan nila yung Philippines. So, di ba? Sasabihin nila yung mga ugali ng mga Pilipino, mga pangit, hindi magandang tignan kasi tignan mo, hindi sila sports, hindi sila maka-move on, gusto lang nila, lagi sila ang panalo, sila lang ang magaling. So, wag ganon. So, try and try and try. Siyempre, nakita naman natin yung laban ni Michelle din na ibinigay niya yung best niya. Pero bilang tao, dapat ay maging maging tao tayo dun sa kapwa natin. Di ba? Kasi ang Pilipino, kilala tayo sa isa sa mga mabuting tao pagdating sa mundo ng mga ganitong yung sa turismo, di ba? So, tapos maganda ang Pilipinas, mayaman ang Pilipinas sa kalikasan, di ba? So sana yon maibigay natin doon sa mga bisita natin ng bonggang-bongga, pati yung ugali natin lahat, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, sabing ganon, ito daw si Atisa Manalo ay, ito talaga, medyo naloka din ako dito sa comment niya. So, babasahin ko muna yung komento niya. Wala kasi akong salamin kaya nahihirapan ako makita ko ano yung tinitingnan ko dito. So, yon sa gallery. So, doon naman sa ikinoment niya, sabing ganon, sabi niya, ano daw, si Atisa Manalo, sandali lang, pupunta ako dito sa Mama Sam, sa Sambrusas kasi doon ko siya shinat, kinuha na ng picture, parang nawala. Okay, sabing ganon, si Atisa Manalo daw ay hindi daw magaling ang kanyang communication skills at bobo daw sumagot sa question, kaya hindi to mananalo ng Miss Universe. Oh my gosh, ang worst, di ba? So, yon. So, para sa akin, doon sa comment na yon, una sa lahat, for sure, yung lumaban si Atisa Manalo ng Miss International, isa to sa mga pumalakpak kay Atisa Manalo at nang hinayang na hindi nakuha ang corona ng Miss Universe. Ng Miss International. Aminin, di ba? So, yon. So, lahat tayo na mangha kay Atisa Manalo during her time sa Miss International. Hindi lang sa Binibining Pilipinas Yung Binibining Pilipinas, kahit naman ako, hindi naman ako masyadong na-amaze doon. Pero yung laban niya sa International, sobrang hinangaan ko ang isang Atisa Manalo at malaki yung respeto ko sa kanya. So doon sa sinasabi niya na bobo or hindi magaling sumagot sa Q&A, hindi naman siguro siya magiging first runner-up doon kung hindi siya marunong mag-present ng kanyang sarili, kung hindi siya ganong kagaling magsalita. Diba? So, para sa akin, Atisa Manalo, mataas yung respeto ko sa taong to. Bakit ba ako naniniwala kay Atisa Manalo na siya ang mananalo dito? Dahil ang taas ng respeto ko sa kanya. Ang taas ng paniniwala ko sa kanya sa ibinigay niyang performance noon doon sa Miss International na akala ko, katulad mo din na, nako, hindi yan mananalo. Parang malabo yan, thank you girl yan. So, ganun yung mga tumatakbo sa utak ko noon. Pero ginawa niya first runner-up sa kanyang performance niya talaga sa entablado.
ginawa niya yung best niya. So, sino ako para sabihin ko na hindi yung kayang manalo ng isang Atisa Manalo sa isang competition, lalo na nag-first runner-up sa Miss International. Hindi nga lang siya pinalad, talaga masungkit yung corona ng Miss International, pero she's almost there na, di ba? So ngayon, ito yung pagkakataon na gusto kong makita kung paano niya ipapanalo ang Miss Universe Philippines, and then gusto ko ring makita ng dalawang mata ko kung paano siya magkukumpit sa Miss Universe. Maaaring para sa'yo, hindi ka na-amaze doon sa com skills ni Atisa Manalo dahil may iba kang kandidata na nagugustuhan o pinupush. Pero, tulad na ng sinabi ko, for sure, pumalakpak ka muna noon kay Atisa Manalo bago mo sabihin yan. Sinasabi mo ngayon. Sana hindi mo nakakalimutan yung mga panahon na pinapasaya niya tayo, yung mga panahon na pinahanga niya tayo. Kasi sa lahat ng kandidata dito na nagko-compete, maliban siguro doon kala Christy Magcari na nag-place din sa Intercontinental ng first runner-up, pero si Atisa Manalo pa rin yung masasabi ko remarkable queen na lumaban sa Miss International, na lahat tayo ay namangha, lahat tayo ay nanghinayang, lahat tayo ay nag-abang sa kanyang pagbabalik. Diba? So yun, so ako kasi, kaya ako ganito magsalita kay Atisa. I respect Atisa Manalo, yung kung ano yung karangalan na ibinigay niya sa atin. So yun, lalo na ang pinag-uusapan natin, it's about pageant world, di ba? So, ganun din yung kay Christy Magcari. Kaya mataas yung tingin ko kay Christy Magcari, yung respeto ko kay Christy Magcari, kasi meron na siyang napatunayan. At nag-first runner-up na rin siya minsan sa international pageant. And then, ngayon nandito siya. I hope na makaplay siya, or I hope na masungkit niya yung corona. Ganun din si Atisa Manalo. So, the competition is still on. Maraming magaling, maraming malakas, pero hindi lang to. Pinag-uusapan kung sino ba ang pinakamagaling sa com skills, kung sino ba ang pinakamagaling sumagot. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano niya ipapanalo ang corona sa paraan na alam niya na hindi mo ine-expect or wala yung expectation mo sa kanya. So, yan! Kaya yun yung abangan natin kung si Atisa Manalo nga ba ay matatalo or siya ang magkuuwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So guys, ano guys ang tingin mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.